skit ka pa ba? May skit ka? Huwag na. Huwag na lang sa tingin. Ayan. Good morning po ulit sa inyong lahat. Morning. Ngayon pong Sabado ito ay ating pong isa-celebrate ang Achievement Day. It means po ang ating ngayon po ay interview po yung mga mag-graduate at mga nag-graduate ngayong year na to. Wait lang. Kukunod ko yung upuan. Ngayon po, iniimbitahan ko si Ma. Mag-graduate po yan o nag-graduate na? Mag-graduate na. Ayan. Si Ma, nag-graduate na yan ng high school this year. And then si Dwight, nag-graduate na din po siya noong last Tuesday. And then si Midan, mag-graduate din po siya ngayon ng college. Again, ayan, isa pa, si Dwight. Alam niyo po mga kapatid, napaka-happy po nila at nakasucceed sila ng nakapag-achieve sila ngayong year na to. Katulad po ng pag-graduate nila. Yan, tatanungin ko po sila ng mga 2 or 3 question and then meron po tayo mga Bible text na pwede na ipapaliwanag nila sa inyo sa kanilang opinion, sa kanilang point of view. Yan. So, unang tanong ko ay ito. Paano nakatulong ang church sa pag-aaral mo? So, pinakamatanda daw po muna, si ate. Siya daw po muna sasagot na. Again, paano nakatulong ang church sa pag-aaral mo? Church, syempre, Sabbath is rest day, diba? So, lahat na sa buong week na pag-aaral namin, like, pag may mga exam, syempre nakakapagod yun, diba? And yung pagpupunta sa church, yun lang yung time na nakaka-rest yung mind mo. Syempre kahit hindi physically, pero spiritually, nakakapag-ano ka sa Panginoon, nakakapag-uwi ka, gano'n, may time ka for, hindi rest talaga, pero napupuri mo yung Panginoon sa buong week na ginabihan kayo sa pag-aaral, sa mga exams, sa mga tinulungan ka na. Kaya, malaki itinulong ng church sa pag-aaral namin. Yan, salamat. Nakaka-rest daw po siya sa araw ng Sabado. So, sunod naman natin si Mr. Sabado. Sa church po, dito po ako natutunan ng values through interactions. Pati sa mga sharing at saka sa sermon. Dito ako po natutunan yung mga values na na-apply ko sa school para makilala nila ng Christ sa Christian school. Yan, salamat. How about si Ma? Yan. Dito sa church, mga kaibigan ko na yung mga tao dito ay sila rin yung mga tumulong sa akin para ma-achieve yung talagayan ko ngayon sa ito rin ang bibigay sa akin ng church din yung bigay sa akin ng values para gamitin ko para sa school as well as na para magamit ko rin sa buhay.
Ayun. Meron talaga tayo nakukuha dito sa church na values. Katulad ng makukuha natin sa pag-sermon ng iba-iba natin mga elders at mga pastor. Gano'n. So ngayon po, second question para sa inyo. How about naman yung family? Paano naman ito nakakatulong sa pag-aaral nyo? Basa naman. Yung binabasa. Sige, si Mac muna. Sa family ko kasi, sila po yung nag-guide sa akin, sa tumulong sa akin ng buong puso. Kasi kahit nahihirapan po sila, binigay pa rin po nila yung kinakailangan ko para makapagpapos po ng pag-aaral. Siyempre po, dahil sa pag-aaral ko po, lalo pa po ako nagpupursige para maibigay po yung mga kailangan nila para na rin po makagraduate at pag-ibigay po sa magandang po sa inyo. Ayun. Si Dwight muna bago kay ate. Yung family ko po, sila po yung nag-serve na parang yaya. Kasi sila yung prepare ng breakfast ko. Sila yung tutulong sa akin. Tapos sila na rin yung serve as guide. Parang right hand na rin sila ni Lord. Kasi sila yung authority sa akin. Kaya sila yung nagsiset ng limit sa ako para hindi ako mapaliwala. Yan, napakaganda ng pagka-interpret niya ng family. Diba? Ang family na po, katulad ni Ma'am, sabi nila, naging yaya, naging guide, naging image para sa kanila. How about kay ate? Well, sa family ko, napakasaya ko dahil binigyan ako ng mga magulang na sobrang joke. Salamat ako sa kanila kasi simula na elementary talaga pinag-aaral niya kami sa Christian school. Kaya sobrang blessed namin, family, kami magkakapatid. Talagang family is the basic of the community, diba? So, kung ano yung tinuro sa inyo ng mga magulang sa bahay, kung ano yung mga pinakita nila, yun din po yung magiging action mo sa labas, sa school. So, sobrang nakatulong po yung ginawa nila sa amin na pinag-aaral nila kami sa Christian school at lalo pa po kami napalapit sa Panginoon. At ngayon, hanggang ngayon, dito pa rin kami sa Seventh-day Adventist Church na masaya at kumpleto ang pamilya. Yan, napakaganda po. Ano sabi ni Ate Linan? Mga bata, dapat makinig sa mga magulang kung anong tinuturo nila. Kasi ito ay nakakapagpabuti sa atin. Okay? Yan. Ito yung pangatlong tanong ko sa inyo. Paano mo naman maihahandog ang success mo sa Panginoon? In what way? Sige, sa atin mo muna. Paano na i-handog? Well, wala naman tayong ibang may handog sa Kanya, kundi yung pagbabalik ng pagsalamat at pagpapuro sa Kanya. Sa pamamagitan na pag-continue na pag-serve sa Kanya hanggang sa Kanyang pangalawang pagdating. And hindi lang sa pangalawang pagdating, kundi talagang eternally sa heaven. And kasi iba, hindi ko talaga kumanta. So, yun yung, doon ako nakakapag-express ng pabalik ng pasalamat sa Panginoon. So, lahat siguro yung may hanggang ko talaga yung continuous na pag-aaral ko sa Kanya para makakuha ng maraming syempre yung mga katulad ko sa school, sa nursing school, syempre gagamitin ko yun para makatulong din sa ibang tao. Sunod natin si Dwight. Para pumayag, kasi ang pinaka-basic talaga,
is ihandog natin yung sarili natin sa Kanya. Katulad din sinabi ni Ate na kailangan continuous yung service sa Kanya. So para sa akin naman, sa college, since marami rin mga hindi Christian at saka unbelievers, mga hindi natin kasama sa faith. So, isi-share ko sa kanila babahagi ko sa kanila yung faith natin para mag-serve ako bilang ilaw sa isang institution na full of darkness. Okay. Last, kay Ma'am. Siguro yung pinaka-best way is group prayer. Pero it also na kasama din yung action. So, ibig sabihin na ano yung mga natutunan ko dito sa church, also dun sa school, kailangan ko gamitin yun in the best way na para makatuloy sa kapwa and also makapaglingkod ka rin sa Panginoon. Okay. Yan. Ngayon na po, dadako tayo sa ating mga Bible text or Ellen White writings na kanila pong i-explain sa kanilang point of view. Unahin natin si White. Yan. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Ayan. Kung hindi tayo hindi tayo magsasaksik sa kung ano mang pinasukan namin or anything, hindi tayo magsasaksik kung wala siya. So, let us give back all the praises and glory to Him. Hindi dapat ang glory at saka pasasalamat ay mapunta sa atin. Kasi sa glory yun. So, dapat sa Kanya, siya yung makita sa ating lahat. Okay. Wala pa. Okay. Si Ate. Ay, hindi si Ma'am muna. Last na lang yun sa'yo. So, yung mga na-achieve natin, after many years na pagpupursige, si God yung naging gabay natin na siya yung nagbigay sa atin ng victory. Kung wala siya, parang na-achieve lang natin yun, parang wala lang kasi pang sarili natin ginagamit doon. Pero kung nandiyan si God, mas maganda yung na-achieve natin na gawin gamit natin ito sa maganda. So pagkatapos ng victory, siyempre kailangan natin ang pagsalamat sa Kanya kasi siya yung nagbigay sa atin ng confidence and guidance para makamit natin. Ayun. Agree po ako sa kanilang pinagsasabi. Yan na kung wala talaga si God, hindi tayo makakapag-succeed. And when we succeed, dapat ibalik naman natin kung ano para kay God. Yan. Let's give thanks to God. Next po. Yan. Parehas sa'yo, Ate. Ephesians 5 verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Simple lang po yung text, no? Naiintindihan naman po natin. Pero, ibig sabihin lang naman po niyan is, sa lahat na bagay na na-receive natin sa Kanya, like yung knowledge and wisdom, yung protection sa araw-araw, yung mga basic needs na pangailangan natin, lahat-lahat talaga. Let us always give thanks to God. Let us not forget to give thanks to our God. Kasi, lahat ito binigay sa natin. Ayun, nasaksihan po natin kung paano po nila ikukontinue ang kanilang life pagkatapos nila mag-graduate in college or in the workplace na. So, before po kami magtapos, meron po kami ibibigay sa iyo at sa inyo. Naitapos po dito sa mga. Opo. Yan. Thank you po. Yan. Ito po ay simple keychain.
pinaghirapan ko po itong hanapin para sa inyo na. Salamat sa tugon sa aming invitation. Gab. Ayan. And para po, iniimbitahan ko po nga si Kuya Paz para ipag-pray po ang kanilang success at para i-guide po sila. Meron po ba dyan sa baba, ang mga nakaupo na nag-graduate din nitong taon na to o kaya gagraduate pa lang? Para isama natin sa ating prayer. Wala na po? Sige. Head kinder. Nag-graduate ng kinder. Oo. Wala na? Wala na. Okay. Sige po. Iyoko po natin ang ating mga olo. Samahan natin sila habang ating pag-pray ang ating mga kapatid. Mahabagin at makapangyarihan natin ng Diyos. Salamat ng marami sa mga kapapala, mga tagumpay na pinagkakalog po sa amin. At sa mga oras na ito ay kung pinakita sa amin na isang malinaw na sa aming mga mata, sa aming mga paunawa. Ang ibig pong gabay ay pinagkakamiog sa presyo nito. Sapagkat ang aming mga kapatid na nasa aming harapan ngayon ay kanilang natamo ang kanilang tagumpay ng kanilang pong pag-aaral. Sila po ay tapos ng kanilang high school at ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. At ngayon, Panginoon, ay aming pinagpapasalamat sa inyo ang kanilang tagumpay nito na aming pinapalik sa inyo ang mapulit na sasalamat dahil kung hindi po kayo ang siyang bumabayad sa mga bata ito ay tunay na hindi nila makakamit ang kanilang naabot ngayon. Kaya nga po sa mga oras nito ay kalakit din ng aming panalangin at ng pasasalamat ay amin din idinadalangin ang mga kabataan ito na sa kanilang patuloy na gawain at mga tungkulin na gagampanan sa lipunan at sa iglesia ay nawa ang kanilang mga tagumpay na kanilang nakamit ay magsilbing isang inspirasyon sa kanila na lalo na nilang pagigihan ng kanilang pananampalataya, lalo silang magtapat sa lahat ng bagay, sa kanilang mga tungkulin sa iglesia, sa kanilang pagtupad sa lahat ng inyong mga kautusan. Ay nawa ang mga tagumpay nito ay laging magpapaalaala sa kanila na sila ay patuloy na maging magpat sa kanilang pananampalataya sa inyo. Pagpalain sila sa kanilang mga plano, sa kanilang mga pangarap sa buhay. Igabay sila, Panginoon, at tulungan din ang kanilang mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa kanila, ganoon din ang buong iglesia ang mga kapatiran. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga panalangin sa pangalan ng